sinubuan. Sama-sama sa pananghalian ng grupo ng migrante at 7 kalalakihang discharged OFW nito sa Riyadh. Ang iba ay takas at ang iba naman ay nagsampa ng kaso sa kanilang employer. Pansamantala silang nakikitira rito sa taniman ng Date. Isa na rito ang driver na si Rafael De Jesus na mag-aani na taon lang namamasukan sa kanyang kumpanya kung saan kinasuhan niya ang kanyang employer. Kasi hindi kami pinasuserve ng tama at illegal yung ginagawang papel na dinadala namin para bumiyahe. Nakikitira rin sa nasabing taniman ng trailer driver na si Edgardo Mijares. Sumakas si Mijares sa kumpanya dahil sabi na rin siya nakakatanggap ng sweldo. Yung accommodation namin dito po, walang aircon. Doon kami nagtulog sa labas. Tapos, pinahinto ang trabaho. Kinuha yung tama namin, lisensya, insurance, at saka susi nga ng truck. Tinutulungan sila ng grupo ng migrante sa kanilang mga kaso. Kaya panukala ng migrante sa incoming Aquino administration, bigyan ng prioridad na hinihing sa pamahalaan ng Saudi Arabia na bigyan ng pansamantalang tirahan ang mga ng distress OFW. Tulad ng Bahay Kalinga, ang halfway house para mga biktima ng pagmamalabis ng kanilang workers. Sila rin yung mga ating sektor na pinagsasamantalahan, hindi lang kababaihan. Naniniwala sa Garland na sa bilyong halaga ng sa mga OFW, imposible walang pagkukunan ng pondo ang administrasyong Aquino para sa panukalang halfway house para sa mga kalalakihan. Sa mungkahin ng migrante, hindi tatanggapin sa safe house ang mga tumakas sa amo. Yun lamang daw may mga lehitimong kasong isinampa sa mga abusadong employer ang dapat manuluyan sa kanlungan. Si Eric Hoxton na isa ring leader ng migrante sa Riyadh ay dating distress worker noong 2008. Kasama ang may 70 na lalakihang OFW na karamihan ay takas. Naranasan nila sa Jeddah ang walang matuluyan. Gumukuha kami ng mga kawit-kawit sa mga basurahan at yung mga karton. Doon kami nagtitirik ng lutuan. Iba-ibang sakit, ubo at sipon, umano ang dumapot sa kanila. Ngayon si De Jesus at Mijares ay naghihintay ng resulta para sa mga kasong isinampa nila laban sa kanila employer. Sana naman magawa ng paraan ng hinaing ng mga katulad namin na bigyan ng pasamantalang panuluyan habang may inaasikasong kaso. Distress na nga sila, yung pag-iisip nila, litong-lito na sila, wala na silang makanlungan, ganun pa yung nangyayari, wala sila, kung saan na lang sila, parang tulobi pa, laboy-laboy na lang dito sa Middle East. Nagbabalik ka sa Middle East, Roland Blanco, Riyadh. Alamin natin ang